20 taon na ang nakalipas. Pinagkait ko ang katotohanan sa pamilya ko, itinago ang tunay kong pagkatao, at pinakasalan si Alec nang halos bangkarotin na siya. Sa aking tahimik na suporta, naging pinakamayamang lalaki sa Brindle si Alec. Pagkalipas ng ilang taon, ramdam kong siya'y nagiging mainipin na sa akin. Mas malala pa, may iba siya. Para sa aming anak, pinagtiisan ko. Pagkatapos, may nangyari. Nagpa siya akong hindi na. Magtitiis pa. Ma, aalis na ako para sa Saturday. CJ, kaya mo yan. Mag-ingat ka sa daan. Sasabay ako kay Dad. Huwag kang mag-alala. Ang Glover Group. Ika-30 anibersaryo sa loob ng 3 araw. Maghanda ka. Huwag mo akong ipahiya. Tara na, Jason. Paalam, Maria. Paalam. MS, Hibbert. Chris, Chris, anong ginagawa mo rito? Ilang araw na ang nakalipas. Si Alec ay nagpadala ng mga tao para gibain ng club na pinag-investin ko sa West Brindle. Kaya narito ako para ayusin ito. Makinig ka. Huwag mong subukan. Nagalawin ang mga Glover. Ano? Pinoprotektahan mo pa rin siya? Hello. Ano? Anong nangyari? Dalhin mo ako sa First City Hospital ngayon din. Na-aksidente si Jason. 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 Maayos na maayos ka. Nang umalis ka kaninang umaga, bumangon ka. Mahal. Pasensya ka na kay Jason para sa akin. Buntis si Nina, kaya kailangan ko siyang iwan sa daan. Kailangan kong puntahan at alagaan siya. Ikaw, iniwan mo lang ng ganun si Jason. Hindi ka ba nag-alala sa kaligtasan niya? Matanda na siya. Ano bang pwedeng mangyari? Sige, huwag kang magselos. Dadalhin ni Nina ang anak ko. Kailangan kong panagutan. Tigilan mo nga. Lagi mo namang gustong magkaroon ng anak na babae, di ba? Pagkapanganak, ikaw na ang mag-aalaga sa kanya. Babalik ako sa loob ng ilang araw. Kakabuntis lang ni Nina, nag-aalala siya ngayon, kailangan kong manatili sa tabi niya. Jason, magpahinga ka muna. Ipaghihiganti kita. Para sa iyo.
Ginang Hibbert. Si Alec ay isang ganap na gago. Tinanggihan mo ang napakaraming mayayamang manliligaw mula sa Redcliffe para sa kanya. Isinuko mo ang magarang buhay para pakasalan ng isang walang kwenta sa Leylayan. Pero ganito kanya tratuhin. Chris, hindi ba gusto mong ibagsak ang mga Glover? Ginang Hibbert. Sigurado ka ba? Gusto kong magdiborsyo. Simula ngayon, tapos na ako. Sa mga Glover. Ginang Hibbert. Matagal ko nang hinihintay na marinig mong sabihin yan. Sa mahabang panahon. Akala ni Alec ay may kakayahan siya. At naging mapagmataas. Kung hindi mo ako pinigilan. Matagal na sana akong gumawa ng hakbang laban sa kanya. Puputulin ko ang lahat ng suporta. Sa pamilyang Glover. Ginang Hibbert. Hindi natin sila pwedeng palampasin ng ganun kadali. Ano ang plano mo? Sabi nila, mas mataas kang umakyat. Mas matindi ang iyong pagbagsak. Ang kanilang anibersaryo ay sa ilang araw na lang. Bigyan natin sila ng isang malaking sorpresa. Ano sa palagay mo? Jason. Sana. Sinundo kita noong araw na iyon. Hindi sana. Jason. Jason. Nasaan si Jason? Okay lang magpahinga pagkatapos ng exam, pero hindi ang magpakagabi sa labas. Ang anak ko ay hindi dapat magpakawala. Kaya pala naalala mo na anak mo siya. Wala siya sa bahay. Ayos. Pasok ka. Buntis si Nina. Hindi stable ang kanyang kalagayan. Medyo busy ako nitong mga nakaraang araw. Kailangan kita. Para alagaan siya. Ang tapang mong dalhin siya rito. Tama na. Tapos na mag-aral si Jason. Wala ka namang ginagawa sa bahay. Bakit hindi mo siya bantayan ng ilang araw? Alec,
Baka hindi na lang dapat ako pumunta rito, at nag-abala kay Tessa. Huwag kang mag-alala. Nababaliw yan sa akin. Gagawin niya. Ang anumang sabihin ko. Aalagaan ka niya. Mukhang galit na galit si Tessa. Sasaktan kaya niya ang sanggol ko. Walang hiya na kabit. Inaasahan mong aalagaan ko siya. Tessa, huwag kang magpakalayo. Hindi mo ba alam ang ginawa ninyong dalawa? Ang kapal ng mukha mong sabihing nagpakalayo ako. Suntukin mo ako. Suntukin mo ako mismo rito. Ipakita mo kay Jason kung anong klaseng tao talaga ang kanyang ama. Baliw. Mahal, pumunta ka't maghintay sa kotse. Hindi tayo. Dito matutulog na yung gabi. Baliw na baliw ka talaga. Hindi ka panipaniwala. Nasaan si Jason? Kailan siya babalik? Kailangan ko siyang kausapin. Hindi mo na siya muling makikita. Galit pa ba si Jason? Dahil iniwan ko siya sa tabi ng kalsada. Nagbakasyon ba siya para magpahinga? Seryoso ka ba? Na wala ka pa ring alam sa nangyari. Hindi mo talaga inalagaan si Jason. Ang iniintindi mo lang ay yung babaeng yon. Tama na. Kakausapin ko si Jason pagbalik niya. Palagi naman siyang nakikinig sa akin. Hindi niya ako sisisihin. Sabi ko na sa'yo. Hindi mo na siya muling makikita. Nanay ka niya, tigilan mo ang pag-arte kasama niya. Kunin mo siya ngayon din. Makinig ka. Kung wala ako, wala kayong patutunguhan. Sabihin mo kay Jason na kailangan niyang dumalo sa anibersaryo ng Glover Group. Ipapahayag ko na siya ang magiging tagapagmana ng Glover Group. Ikaw na ang magsabi sa kanya. Hindi ko siya makausap. Ni hindi mo magawa ng tama ang simpleng bagay na ito. Ano pa ang silbi mo? Siguradong bulag ako nang makasama kita. Permahan mo, para malaya ka nang makapiling ang kabit mo. Mukhang napadali ko ang buhay mo. Sa lahat ng mga taong ito, kaya nakalimutan mo na ang lugar mo. Makinig ka. Hindi ka mabubuhay kung wala ako. Ihiwalayan. Kita. Tumigil ka na. Hindi papayag si Jason dito. Kung maghihiwalay tayo, ako ang kukuha ng custody. Halo. Tessa, anong ginawa mo? Bakit hindi ko makontak si Jason? Kung talagang nagmamalasakit ka sa kanya. Alam mo na sana. Oh, Alec. Sa tingin ko, galit pa rin sa'yo si Tessa, kaya sinabihan niya si Jason na huwag kang sagutin. Tessa, huwag kang magpakabata. Gusto kong umuwi si Jason para maipahayag ko siya bilang tagapagmana. Kung nagmalasakit ka lang sa kanya, hindi mo siya iiwan sa tabi ng kalsada. Ano naman kung iniwan ko siya sa tabi ng kalsada? Seryoso ka bang hinahadlangan mo siya sa seremonya ng pagiging tagapagmana dahil dito? Napakakitid ng utak mo. Kung gusto mong dumalo siya, ikaw mismo ang magsabi sa kanya. Gawin mo ang gusto mong drama, pero huwag mong gambalain ang magiging tagapagmana ko. Inimbita ko ang 12 ng negosyante bukas para makapag-ugnayan sila para sa kinabukasan ni Jason. Pakinggan mo ang sarili mo. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ang anak ko ay hindi kailanman magiging tulad mo, isang talunan. Magiging respetado siya. At matagumpay tulad ko. Alec, talagang pambihira ka. Magiging kasing galing mo si Jason. Hindi magiging tulad ng nanay niya, isang talunan. Bukas ay ang ika-30 anibersaryong gala ng Glover Group. Inaasahan kong nandoon si Jason. Naiintindihan mo? CJ, isasama ko siya at ipagdiwang natin ng malaki.
Jason. Tingnan mo. Dinala rin dito ang kwarto mo. Nagustuhan mo ba? Alam ko na palagi kang naging napakabuting bata. Alam mong ang tatay mo, laging nag-aalala sa mga grado mo. Kaya, taon-taon, araw-araw, nagsumikap kang mag-aral. Kahit na may sakit ka, patuloy kang nagpursige. Para lang makita kanyang nasa tuktok sa bawat pagkakataon. Ma, makakapasok ako sa Hartley University para ipagmalaki si Dad. Mabuti. Naniniwala ako sa'yo. Kaya mo yan. Alec, naaalala mo ba? Ito ang suot ko. Noong unang beses tayong nagkita. Tigil. Para sa reputasyon mo, gumamit ako ng koneksyon para buhayin muli ang mga Glover. Ang mga Glover ay umuunlad na naman. Pero lalo kang lumalayo sa akin araw-araw. Alec, madalas mag-inarte ang baby nitong mga nakaraang araw. Pwede ka bang umuwi at maglaan ng oras sa kanya? Hindi lang pera ang lahat. Walang alam ang isang may bahay na tulad mo. Trabaho ng isang lalaki ang magbigay. Kung hindi ako nagpapakahirap, hindi kayo magkakaroon ng komportableng buhay, ikaw at ang anak natin. Alec? Wala akong pakialam kung paano mo ako tratuhin. Pero hindi mo dapat sinaktan ang anak natin. Dahil sa ibang babae. Walang papasok ng walang pahintulot ko. Oo. Tessa, kasalanan ko ito. Kung hindi ako nagbuntis, hindi mo sana gustong maghiwalay tayo. Kung galit ka sa akin, sigawan mo na lang ako. Pero huwag mong sadyang pigilan si Ginoong Jason na pumunta. O magsuot na parang nasa libing ka. Tingnan mo, lahat ng tao dito ay mga negosyanteng matagumpay. Ikaw lang ang magpapahiya kay Alec. Si Ginang Ethan, talagang maginoo ang dating. Malayo si Tessa, sa ganoong klaseng karangyaan at presensya. Maging kabit ka ng isang gago kung gusto mo. Pero huwag mong pag-usapan ang anak ko. Wala kang karapatan. Tessa, alamin mo ang lugar mo. Ang lugar ko? Anong lugar? Bilang Ginang Glover? Ayaw ko nun. Ayaw mo. Kung mayroon kang kahit kaunting dignidad, hindi mo gugugulin ang pera ko para sa tatay mo. Nagpagawa ka pa nga ng Rolls Royce para sa kanya. Maliit ang tingin mo sa akin. Ang tatay ko ay hindi ka naman talaga gusto noon pa. Sa tingin ko, masyado kang mayabang. Ang pagpapakasal sa pamilya namin, ang tanging dahilan kung bakit namuhay ka ng mayaman sa lahat ng mga taong ito. Nabubuhay ka lang sa anak ko, kaya magpasalamat ka at manatili bilang isang may bahay. Huwag kang ganoong walang utang na loob at magpahiya sa sarili. Pero kahanga-hanga si Nina.
Marami na siyang nagawa para sa Glover Group sa mga nakaraang taon. Salamat sa kanya. Napakabilis ng paglago ng Glover Group. Alec, hindi naman ako ganoon kagaling. Ang tagumpay ng Glover Group ay dahil lahat sa iyo. Nagpapakumbaba ka lang. At tingnan mo naman, ano ba ang alam mong gawin kundi ang mag-alaga ng bata? At ngayon, hindi mo pa magawa ng maayos iyon. Ano ba ang meron ka na maihahambing kay Nina? Sa palagay mo ba ang Glover Group ay nagtagumpay dahil kay Nina? Kung hindi si Nina, ano? Isang may bahay na tulad mo. Kung wala ako, matagal nang winasak ng mga karibal ang Glover Group. Noon pa, Nababaliw ka na ba? Isang may bahay ka lang na walang alam. Paano ka makakatulong sa Glover Group? Alec, narinig kong magaling si Tessa sa pagpapalaki ng mga bata. Pero ngayon, mukhang mabait at matalino si Jason. Dahil sa iyong lahi. Siyempre naman, napalaki lang niya ng maayos si Jason. Dahil sa akin. Nag-aalala ako. Balang araw, si Jason ang magmamana ng Glover Group. Sa ugali at pag-uugali ni Tessa. Baka masamang impluensya siya. Tessa, dahil napalaki mo ng maayos si Jason, balak ko sanang ipaalaga rin sa iyo, ang anak ni Nina. Paano mo siya maaaring pag-alagaan ng bata? Sinira na niya si Jason. Nagbago na ang isip ko, ang magiging tagapagmana ng Glover Group ay hindi dapat may inang mula sa laylayan ng lipunan. huwag kang magkunwari na nagmamalasakit. Kung talagang nagmalasakit ka kay Jason, hindi mo siya iiwanang mag-isa sa highway. Dahil lang sa isang tawag mula kay Nina. Ano naman kung iniwan ko siya doon? Napakapeti mo. Paano mo mapapalaki ng maayos si Jason o maging asawa? Tessa, sinabi ni Alec na dalhin mo rito si G. Jason. Ano? Anong ginagawa mo sa isang urn? Naiintindihan kong galit ka, pero hindi mo pwedeng sampay ng anak mo, at sirain ang anibersaryo ng Glover Group. Nanay ba talaga siya? Paano niya masusumpa ang sarili niyang anak? Isang babaeng walang pinag-aralan. Walang ibang meron kundi ang pride niya. Isasakripisyo niya ang lahat para protektahan iyon. Kawawa naman si G. Jason, na napunta sa ganoong klaseng ina. Hayaan ang isang tulad niyang makapag-asawa. Sa isang mayamang pamilya ay mali talaga. Tessa, sobra ka na. Saan mo itinatago ang apo ko? Sinabi ko na sa'yo. Narito siya. Tessa, ang bait-bait ko sa'yo sa lahat ng mga taon. At ngayon, may lakas ka pa ng loob na magsinungaling. Kasinungalingan. CJ, tingnan mo ng sarili mo kung akala mo ay nagsisinungaling ako. Makinig ka, gawin mo ang lahat ng makakaya. Para hanapin ang anak ko at ibalik siya. May mga tao na akong naghahanap sa kanya. Kapag nakabalik na si Jason, sisiguraduhin kong magbabayad ka sa kalokohan mong ginawa ngayon. CJ, hanapin mo siya. Ikaw ang magbabayad. Baliw ang babaeng ito. Isa lang siyang may bahay, na wala namang maipagmamalaki. Paano siya nang ahas na magsalita ng ganyan? At pagbantaan si Ginoong Glover? Nakakatawa ito. Kung wala si Ginoong Glover, hindi siya makakapasok sa mataas na lipunan. Eksakto. Hindi lang siya walang utang na loob, nang ahas pa siyang hamanin si Ginoong Glover. Tessa, ang pakikipag-asawa sa'yo, ang pinakamalaking kahihiyan sa buhay ko. Nakikita mo, nahanap ko na si Jason. Kung maglalaro ka pa, sumpa, hindi mo na siya muling makikita. Ginoong Glover, nagsagawa ako ng masusing pagsusuri. Namatay ang anak ninyo ng araw na ipinadala ninyo siya para kumuha ng Saturday. Imposible yan, mali ka siguro. Ginoong Glover, iniwan ninyo siya sa kalsada noon. Hindi siya makakuha ng taxi, kaya tumakbo siya papuntang paaralan. Bumangga sa kanya ang isang kotse at namatay siya sa lugar. Jason. Jason.
Nawala ang anak ko. Alep, malamang si Tessa yan, kasabwat ang mga tagalabas, para lokohin ka at aminin ang pagkakamali. Tama, Alep. Huwag kang magpapaloko sa mga kasinungalingan niya. Kailan mo binayaran ng mga tauhan ko? Seryoso ka ba? Lahat ng ito para lang pilitin akong aminin ang pagkakamali. Alec, paano ka naging ganoon katanga? Huling tanong ko na ito. Saan mo dinala si Jason? Siya ang tagapagmana ng Glover Group. Papatayin kita kung may mangyari sa kanya. Mr. Glover, narito ang death certificate. Fake ito. Fake ito, sigurado ako. Magkano ba ang binayad mo sa kanila? Ganoon na ba kalayo ang gagawin mo para sa isang bagay na walang kwenta? Eksakto, Tessa, ang ginawa mo ay sisira kay Jason. Alep, si Tessa ay walang iba kundi isang talunan. Hindi lang niya sinira si Jason, sa lalong madaling panahon, sisirain ka rin niya. Nga, Ako ay isang talunan. paano makakayanan ng isang talunan ang lahat ng ito? Makinig kayo. Gawin ang lahat para mahanap ang anak ko. Ipinadala ko ang pinakamapagkakatiwalaan kong mga tao ngayon. Tingnan natin kung kaya mo ring subulan sila. Nahanap niyo ba ang anak ko? Mr. Glover, nagpadala ako sa iyo ng video. Tingnan mo. HMP. Alam ko na. Ang mga tao ko ay napakakapable. Na walang sinuman ang makakapantay. Nakita mo? Nahanap nila ang anak ko sa sandaling panahon. Hindi. Jason, Mr. Glover, pumanaw na ang iyong anak. Ang kanyang katawan ay sinunog na. Ang abo ay kinuha ng iyong asawa. Jason. Paumanhin. Pasensya na talaga. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Wala kang inisip kundi ang sarili mo. Kaya nga nawala si Jason. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Hindi, Alep. Nag-alala ka lang sa baby natin, kaya hinanap mo ako. Alep, kasalanan ko ito. Kung hindi kita tinawagan, hindi ka sana nagmadaling hanapin ako. At hindi sana namatay ang anak mo. Dapat akong mamatay para mabayaran ang anak mo. Alep, tanga ka ba? Wala na si Jason. Pero si Nina ay nagdadalang tao pa rin ng anak mo. Huwag kang magbiro. Hindi mo kasalanan ito. Siguro. Kapalaran na lang talaga ni Jason ito. Oo. Malas lang talaga si Jason. Malas ang nanay ni Jason. Siya ang pumatay sa kanya. Plano ko sanang ipamana ang Glover Group kay Jason. Pero nang mawala siya, naisip ko na baka hindi talaga para sa kanya ito. Jason, tingnan mo. Ito ang amang hinangaan mo. Isang tunay na hayop. Oo. Kung hindi sana siya namatay sa aksidente, ng araw na iyon na nagbuntis ka. Ang sanggol sa sinapupunan mo, ang tunay na itinakdang tagapagmana ng Glover Group.
Ang pagkawala ni Jason ay para lang magbigay daan sa kanya. Tama. Malas si Tessa. Dala niya ito sa sarili niyang anak. Ang tadhana ang pumili sa anak mo na maging tagapagmana ng Glover Group. Eksakto. Bakit pa sa anak niya nangyari? At ng araw na nagbuntis si MS, Ethan, namatay ang anak niya sa isang aksidente. Puno ng kasalanan si Tessa, kaya kahit ang tadhana ayaw pumayag na ang lahi niya, ay may ugnay sa Glover Group. Lagi siyang hinangaan ni Jason si Alec. Natakot ako na mababasag ang puso niya kung makikita niya si Alec na mahulog sa kahihiyan. Pero ngayon, nang makita ko si Alec na walang pagsisisi o pagdadalamhati sa pagiging sanhi ng kamatayan ni Jason, wala na akong iniingatan pa. Nagutos na si Ginang Hebert. Lahat, sundin ang plano. Kilos na, oo. Kanina, akala ko baka nagbago na ang isip ni Ginang Hebert. Pero ngayon, malinaw na. Hindi pa rin siya nagbago. Ipagbigay alam sa 3 iba pang piling pamilya na maghanda ng isang pagbati para sa pagbabalik ni Ginang Hebert. Sisiguraduhin kong lahat na nasaktan si Ginang Hebert ay magbabayad. Bumalik na si Ginang Hebert. Maghanda tayo para salubungin siya. Bumalik na si Ginang Hebert. Ako ang bahala sa paghahanda ng pagbati. Ano, bumalik na si Ginang Hebert? Susunduan ko siya ngayon din. Nina, dahil kay Tessa at Jason, hindi kita maituring bilang kasama ko. Palagi kong nagugilty tungkol doon. Okay lang, Alec. Handa akong maghintay para sa iyo. Ngayon na wala na si Jason. Tapos na sa pagitan namin ni Tessa. Pakakasalan mo ba ako? Alam ko sa iyong kakayahan, pangangalagaan mo ang ating anak na maging pambihira. Binibini Ethan, pakasalan mo siya. Sabihin mo lang oo at magiging asawa ka ng pinakamayamang lalaki. Pakasalan mo siya. Sabihin mo, pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Nina, ikaw ang manugang na laging kong gusto. At ngayon, dinadala mo ang tanging tagapagmana ng aming pamilya. Ito ang nakalaan. Ginang, Miller, gusto ko talagang sabihin ang oo. Pero, Nilagdaan ko na ang mga papeles ng diborsyo. Mula ngayon, tapos na tayo. Nina. Ang isa at tanging Gianni, Glover. Pagsisisi. Kung mananatili ako sa isang babaeng katulad mo, talagang magsisisi ako. Ang taas talaga ng tingin niya sa sarili niya. Paano masisisi ng sinuman ang paghihiwalay sa isang babaeng katulad niya?
Kung may katinoan lang siya, nagmamakaawa na sana siya kina Ginoo at Ginang Glover, para sa pabor nila. Kapag iniwan na niya si Ginoong Glover, malamang sa buhay niya mamamalamouse na lang siya sa kalsada. Tessa, ako si Alec Glover. Ay iaalay ang buhay ko sa pagmamahal at pagprotekta sa iyo. Hindi ko hahayaang saktan ka ng sinuman. Pakakasalan mo ba ako? Ginoong Glover, may ipinabot na salita si Ginoong Connor mula sa Redcliffe. Pupunta siya rito para magdala ng regalo para sa iyo. Si Ginoong Connor mula sa Redcliffe. Siya ang tagapagmana ng mga Connor, isang kilalang pamilya sa Redcliffe. Narinig kong siya ang pinakamakapangyarihan sa Redcliffe. Sino mang makalaban sa kanya, ay magwawakas sa isang kakilakilabot na kapalaran. Si Ginoong Connor. Hindi kami close. Naakit kaya ang proyekto natin sa East Brindle, sa kanyang atensyon. Siguro, nandito siya para pag-usapan ang pakikipagtulungan. Nina, tama ka. Ang proyekto sa East Brindle ay dahil lahat sa'yo. Bakit nandito ka pa? Siyempre, kailangan kong narito. Mananatili ako para makita kung anong parusa ang daranasan mo sa pagpatay sa anak ko. Tessa, alam kong nagluluksa ka para sa anak mo, pero huwag mong sampain si Alec. Huwag kang mag-aksaya ng salita sa isang babaeng madaldal na tulad niya. Wala siyang kwenta. Hindi karapat-dapat kahit sa isang daliri mo. Kung wala ako, paano mo nakuha ang East Brindle Project ng napakabilis? Nababaliw ka na ba? Ikaw pa ang nag-aangkin ng kredito sa pagkuha ng proyektong iyon? Sa tingin ko, napakaliit ng settlement sa diborsyo para sa kanya. Sinusubukan niyang makakuha pa mula sa iyo. Lanan. Gusto mo ng mas maraming pera? Heto. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Sa iyo na yan. Tessa, huwag mong sabihing nagsisisi ka sa diborsyo, dahil kilala ni Alex si Mr. Connor. Ganyan talaga ang isang probinsyana. Maliwanag ang kinabukasan ng Glover Group dahil kilala ko si Emmer Connor. Kaya nagsisisi ka sa diborsyo. Hindi mo ba naisip na baka si Emmet Connor ay narito para sa akin? Huwag mo akong patawanin. Isang mangmang na may bahay ka lang. Anong nagpapalagay sa iyo na si Emmet Connor ay darating para sa iyo? Eksakto. Kung darating siya, malinaw na dahil kay Alec. Talagang si Mr. Glover ang top tycoon dito sa Brindle. Kahit si Mr. Connor ay galing pa sa Redcliffe para magdala ng regalo para sa kanya. Naku, nakakaloko ka. Ginoong Glover, napakamapagpakumbaba mo naman. Abot na ang network mo sa elite family sa Redcliffe, pero humble ka pa rin. Tama po, Ginoong Glover. Sana patuloy mo kaming gabayan. Magtulungan tayo para kumita. Tessa, nakikita mo ba yan? Ito ang impluensya ko. Ano bang akala mo na isang tulad ko na wala sa liga mo ay magsisisi sa pag-alis sa'yo? Emmet Connor. Pagbati, Ginoong Connor. Maligayang pagdating sa anniversary gala ng Glover Group. Narinig kong ikaw ang bigwig dito. Talaga ba? Hindi naman eksakto, pero dito sa Brindle, iginagalang naman ako ng mga tao. Kung may problema ka man dito, sabihin mo lang, aayusin ko yan para sa'yo. Ginoong Connor. Wala akong alam dyan. Kung alam lang ng mga tauhan ko na sa'yo ang lugar na yon, hindi nila ito magagalaw. Narinig kong nagdiborsyo kayo. Totoo ba yon? Tama. Namaya pa ang anak ko dahil sa dati kong asawa. Kaya para sa kinabukasan ng kumpanya ko, kailangan kong iwan siya. Halika. Siya si Nina Eaton, ang aking nobya. Malaki ang naitulong niya. Nakuha niya para sa akin ang proyekto sa East Brindle. Kumusta, Ginoong Connor? Ako si Nina. Sino yan?
Sa tingin mo karapat-dapat siyang makipagkamay sa akin? Ginoong Connor, patawarin mo ang kawalan niya ng galang. Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Tungkol sa proyekto sa East Brindle. Una kong napansin ang lupang iyon. Pero inagaw mo ito. Ginoong Connor, kung gusto mo ito, ibibigay ko ito sa'yo. Ituring mo itong regalo ng pagkakaibigan. Alec, pinaghirapan nating makuha ang proyektong iyon. At ibibigay mo lang. Tumahimik ka. Ginoong Glover. Huminahon ka. Hindi ako pumunta rito para gumawa ng gulo. Anibersaryo ng kumpanya mo ang pagdiriwang ngayon. May dala ako. Isang magandang regalo. Salamat, Ginoong Connor. Isang karangalan talaga, na narito ka. Dalhin dito ang regalo para kay Ginoong Glover. Ngayon, Maraming salamat po. buksan mo. Yan ay. Pilay na si Henry. Siya nga iyon. Ginoong Glover. Kumusta naman? Nasisiyahan ka ba sa regalo? Ginoong Connor, wala akong kinalaman dyan. Alisin mo na yan. Wala kang kinalaman? Tao mo siya. Paano naging hindi mo na problema? Bago pa siya mapilay, inamin niyang galing sa iyo ang utos. Siya. Ang napakasamang babaeng yon. Dating asawa ko siya. Ipinagmamalaki niya ang pangalan ko at nakikialam sa mga gawain ko. Alec, kailan ba ako nakialam sa mga gawain mo? Tessa, alam kong galit ka sa akin. Pero hindi mo pwedeng isisi sa akin lahat ng ginawa mo. Ginoong Glover. Parang naalala ko na minsan ay sinabi mo, ang dating asawa mo ay isang mangmang na may bahay lang. Kaya, paano siya makakautos sa mga tauhan mo? Naawa si Alex sa kanya. Natatakot siyang maapi siya, kaya binigyan niya ito ng konting kapangyarihan. Eksakto. Pero hindi ko inakalang magiging ganito siya kawalang ina. Naipadala talaga si Henry para sirain ang lugar mo. Wala akong kaalam-alam dyan. Tama po, Ginoong Connor. Ipinagmamalaki ng babaeng ito ang pangalan ng mga Glover. Nagpapakita ng kayabangan sa harap namin kanina. Siguro siya ang may gawa ng lahat ng ito. Siya ang dapat sisihin. Mag-apologize ka na. Oo nga, wala talaga siyang lugar sa sarili niya. Paano siya nangahas na bastyusin si Ginoong Connor? Mag-sorry ka ngayon. O papagbayarin ka namin. Tama. Magsumbong ka na ngayon. Noon, hinangaan ko ang tapang at tiwala ni Alec. Kaya nga ako umibig sa kanya. Ngayon, ginagawa niya akong sakripisyo para takpan ang sarili niya. Pwede akong humingi ng tawad, pero may lakas ba siyang tanggapin yon? Baliw ka ba? Paano mo nang ahas na walang respeto kay Ginoong Connor? Puta. Sinisiraan mo ba ang mga Glover? Alec, tarantado ka. Sobra na ang pagtitiis ko sa'yo. Ni hindi ka karapat-dapat maging asawa ni MS, Hibbert. At nangahas ka pang sir-on siya sa harap ng publiko. Mukhang gusto mo nang mamatay. MS, Hibbert, ayos ka lang ba? Kailangan mo ba ng doktor? Alec, ayos ka lang ba? Mukhang kakaiba ang relasyon ni Tessa kay Ginoong Connor. Baka sila ay... Ha? Nagtataka ako. Kung bakit ka nagmamadaling makipaghiwalay sa akin. Mukhang nakakapit ka na kay Ginoong Connor.
Alec, mas mabuting manahimik ka na lang. Ano ng problema, Ginoong Connor? May gusto ka sa asawa ko. Nagkakantutan kayo, at ginagawa mo akong toro. Galit ka ngayon dahil nahuli kita. Ang tagapagmana ng Connor Corp ay may relasyon sa isang babaeng may asawa. Kung kumalat ang balita, hindi kaya babagsak ang presyo ng stocks ng Connor Corp. Kaya pala dinalhan ni Ginoong Connor ng regalo. Gusto lang pala niyang personal na. Hiyain si Ginoong Glover. Kakapatay lang ni Tessa sa anak niya. Ngayon kumakapit na naman kay Ginoong Connor. Huwag mo sabihin. Tessa. Huwag mo sabihin na pinatay mo ang anak mo, para lang makipaghiwalay kay Alec. Wala ka talagang puso. Tessa, Tessa. Paano nagawa ng isang ina ang ganoon? Pinatay mo ang sarili mong anak para sa diborsyo. Napakalupit mong babae. Tessa, hindi ka lang nangaliwa. Pinatay mo pa ang apo ko. Kawawang apo ko. Paano siya nagkaroon ng ganoong kalupit na ina? Alec, ganoon din ba ang iniisip mo? Bakit? Mali ba ako? Wala kayong dalawa kundi isang walang hiya na mag-asawa. Alec, kung hindi kita papatayin ngayon, hindi ako isang Connor. Teka, Ginang Hilbert, nandyan pa ba? hindi. Mananatili tayo sa orihinal na plano. Ngayon, mas nakikita ko ang tunay niyang kulay. Ginoong Glover, papunta na si Ginoong Wood mula sa Redcliffe para magbigay ng regalo sa Glover Group. Chris, ikaw ba ang tumawag kay Marcus dito? Ginang Hilbert, sinabi ko lang na nandito ka. Wala nang iba. Chris, malapit na kaibigan ko si Ginoong Wood. Dumating siya para ipagtanggol ako. Si G. Wood mula sa Redcliffe. Hindi ba't ang mga Wood ay isa sa 4 na elite na pamilya na may pinakamalawak na network sa buong mundo sa Redcliffe? Magkaibigan sina G. Glover at G. Wood, kaya't hindi katakatakang mabilis ang paglago ng Glover Group. Mukhang malaki ang naitulong ng mga Wood. Mukhang, hindi nauubra ngayon ang pag-aalboroto ni G. Connor para sa kanyang minamahal. Malapit ang mga Glover at Wood. Kung susubukan ni G. Connor na labanan si G. Glover, dapat niyang pag-isipan ng mabuti. Alec, kilala mo ang mga Wood. Ang galing naman. Ano pa sa tingin mo ang dahilan kung bakit mabilis umasenso ang mga Glover? Lahat ay dahil sa mga Wood. Matagal na kaming magkaibigan. Bakit hindi ko alam yun? Diskreto si Wood. Sinabihan niya akong huwag magsalita. Kung hindi siya dumating ngayon para suportahan ako, nanatili sana akong tahimik. Ang lakas ng impluensya ni Alec. Siguro may nagsisisi na ngayon sa paghihiwalay nila. Ano ba ang mapapala sa pagsama kay G. Connor? Hindi pa rin siya makakapantay kay Alec. Chris, ang ingay niya. Ay. Tessa, ang lakas ng loob mong papanagan ni G. Connor na manakit ng babae. Dahil wala akong kapangyarihan, akala mo pwede mo na akong apihin. Hindi ako nananakit ng babae, pero nananakit ako ng taong basura. Ikaw. Alec, tingnan mo sila. Ayos lang. Malapit nang dumating si Wood. Saka na natin ayusin ang lahat. Hindi magtatagal ang kayabangan nila. Alec, sigurado ka ba? Na narito Wood, narito ka na rin. G. Glover. Bakit puno ka ng pasa? Ito, siya ang gumawa nito. Kailangan mong ipagtanggol ako. Si Chris. Bakit kanya sinaktan? Nahuli ko siyang nagluloko sa asawa ko, kaya ako sinaktan dahil nahiya siya. Ha, ganun ba? Oo nga pala, narinig kong diborsyado ka na nang papunta ako rito. Sandali, Wood. Ilang taon na tayong magkaibigan. Wala kang pakialam na nasaktan ako, pero ang pagdiborsyo ko ang inaalala mo. G. Wood, dapat mong ipagtanggol si Alec. Isang bully si G. Connor. At niloko siya ni Tessa. Sino ka ba? Para kausapin ako? Umalis ka, G. Glover. Narito ako ngayon, para magdala ng regalo para sa'yo. Wala akong pakialam sa mga personal mong usapin. Ano? Hindi ba't magkaibigan sina G. Glover at G. Wood? Bakit parang, nagmamadali siyang lumayo? Kung walang koneksyon, bakit may regalo? Eksakto. Kung ganoon ang concern niya sa pag-aasawa ni G. Glover. Huwag mong sabihin. MS, Hilbert, narinig kong diborsyada ka na. Bakit hindi mo? Ako isipin. Matagal na kitang hinahangaan. Tessa, ilang lalaki ba ang niloloko mo? Walang hiya kang babae. Alec. Napakagandang babae ni MS, Hilbert. Kung hindi mo siya pahahalagahan. May ibang gagawa.
Binabalaan kita. Pakikitunguhan mo ng maayos si MS, Hibbert. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makikipagtulungan sa isang hampas lupang tulad mo. Tessa, hindi mo pa rin naaminin. Sinabi na ni Marcos, natulog ka ba sa kanya? Para lang pumayag siyang tulungan ang Glover Group. Alec, talagang hindi ka kapanipaniwala. Mga mataas ang lipunan silang lahat. Paano nila mapapansin ang isang hamak na may bahay tulad mo? Dapat natulog ka sa kanya. Bantayan mo ang iyong bibig. Dahil hiniwalayan mo na si MS, Hibbert, ang mga Woods, ay hindi na kailangang makipagtulungan sa iyo. Mula ngayon, titigil na kami sa pagbibigay ng anumang impormasyon sa iyong kumpanya. Bukod pa riyan, tungkol sa lupain sa East Brindle na sinigurado namin para sa iyo, ibabalik ko ito. Ang lupang iyon na yon ay pag-aari na ng Glover Group. Paano mo ito mababawi? Ibinigay ko sa iyo ang lupang iyon. Ano? Hindi mo ba sinabi na nakuha natin ang lupang iyon sa pamamagitan ng iyong mga koneksyon? Ako ang nakipag-ayos nito. Walang problema. Diyos ko, Hindi ba't si Tessa ay isang walang kwenta lang? Paano niya nakuha ang mga tagapagmana ng 2 piling pamilya sa Redcliffe na tulungan siya? Ano naman kay Mr. Glover? Iniwan niya ang asawa na may magagandang koneksyon, at pinili ang isang walang kwentang kabit. Itinuturing ang basura bilang kayamanan. Lene, si Jason ba ay talagang anak ko? Isa ba siya sa kanila? Alam ko na. Marcos, magaling ang ginawa mo ngayon. Aba. Nakikipag-flirt kay Marcos. Sa harap ko, pop-pop ka. Paulit-ulit mong sinasabi na hindi anak mo si Jason. CJ, paano mo mapatutunayan na sa'yo ang anak ni Nina? Huwag kang manggulo. Hindi ka naniniwala sa akin. Pwede mo namang ulitin ang test ng mag-isa. Kapag nalaman kong nagsinungaling ka sa akin, Ako ang nagsinungaling. Hiwalay na tayo. Kailangan ko pa bang magsinungaling sa'yo? Hindi. Alec, nandito ako sa tabi mo araw-araw. kapag tapos na ito, magpapa-check up tayo. Kapag nalaman ko, Alec, ginagawa niya ang lahat ng ito dahil ayaw niya sa hiwalayan. Tessa, alam ko, hindi mo ako kayang iwan, kaya ginawa mo ito para mapansin kita. Patay na si Jason, pwede naman tayong magkaroon ng panibagong baby. Pigilan mo na ang kalokohan, okay? Alec, wala kang hiya. Pinatay mo ang anak ko. Ano ang nagpapaisip sa'yo na gusto ko pang makasama ka? Ako ang pinakamamahal ni Tessa. Sinabi ko na ang lahat, pero ayaw pa rin niyang sumuko. CJ, papasukin mo sila. Jason, ngayon, ipapakita ko sa'yo ang mangyayari sa mga nanakit sa'yo. Sino kayo? Tessa, ano ang ginagawa mo? Sinisiraan mo ba ang mga elite sa Brindle ngayong gabi? Mrs. Glover, hindi, MS, Hibbert, paumanhin. Hindi ko nakilala ang iyong halaga. Patawarin mo ako. Tessa, binabalaan kita. May bakang ako ng mga Chapman mula sa Redcliffe. Huwag mo akong kalabanin. Ang mga Chapman, sa harap ni MS, Hibbert, wala silang magagawa kundi sumunod. Tessa, nang ahas kang hawakan ako. Hindi ka palalampasin ng pamilya ko. Hoy, bitawan mo ako. Paumanhin. Bitawan mo ako.
Tessa, sila ang mga tagapagmana ng mga nangungunang pamilya sa Brindle. Pwede kang magkagulo, pero huwag mo akong idamay. Huwag kang mag-alala. Malapit na ang turn mo. Sabihin mo sa kanila na magmadali. Mukhang bumaba ang iyong efficiency. Habang wala ako. MS, Hibbert, lahat ay naayos na. Ikaw, masamang babae, sinisiraan mo ba ang mga Glover? Alec, bakit wala kang ginagawa? Huwag mong hayaan ang hamak na babaeng ito na sirain ang ating pamilya. Ma, hindi mo ba nababasa ang sitwasyon? Marcus, maingay din siya. Tessa, ikaw. Huwag kang mag-alala. Maaaring masama siya sa akin. Basura. Ano pa ba nang kaya ninyong gawin? Di ba ninyo kayang pigilan ang balita? Sinusubukan namin gumawa ng paraan, pero mas malakas sila kaysa sa amin. Umaatras na ang mga shareholder ng kumpanya natin. Walang kwenta. Basura. Anyway, Marcus, magaling. Bilisan mo. Gusto kong lahat ng narito ngayon ay mabangkarot. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito, ano? Dati tayong mag-asawa. Ngayon naman ay nakipagsabuatan ka sa mga iba para saktan ako. Ikaw naman, ano nang ginawa mo sa akin at kay Jason? Anong ginawa? Pinagdalhan ka lang kita ng anak sa pamamagitan ni Nina. Di ba't ikaw ang naglalandi? At nakikipagkalantari kay Marcus at Chris? Sino ka para humusga sa akin? Ang taong baluktot ang puso ay laging may nakikitang mali. Nakakainis lang na napakabulag ko noon. Para makasama ka. Tessa, mahabag ka naman. Paalisin mo na ako. Pakiusap, di ko na kailangan ng anumang titulo. Ibibigay ko rin sa iyo ang anak ko. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, huwag. Tessa, wala ka bang konsensya? Sasaktan mo na ba ngayon ang isang sanggol sa sinapupunan? CJ, muntik ko nang makalimutan. Hanggang sa lumapit ka sa akin. Ito si Ted Wolf. Kilala mo siya. Hindi ko siya kilala, Alec. Masakit ang tiyan ko. Tessa, alam kong nagkasala ako sa'yo. Pero wag mong saktan ang anak na dinadala ko. Tessa, ang sama mo talaga, dahil lang namatay ang anak natin. Gusto mong patayin ang anak ni Nina para maghiganti sa akin. Magsalita ka. Sabihin mo ang lahat ng alam mo. Siya, ex-girlfriend ko si Nina. 2 buwan na ang nakalipas, lumapit siya sa akin. Gusto niyang gamitin ako para magkaanak. Para maging asawa ni Mr. Glover. Ikaw. Hindi, Alec. Siya, galit lang siya dahil naghiwalay kami. Nagsisinungaling siya, Alec. Ted, anak mo ang dinadala ko. Kapag naging asawa ko na si Alec, ang anak natin ang magmamana. Hindi, ng yaman ng mga Glover. Alec, kailangan mong maniwala sa akin. Putang ina, matapos ang lahat ng ginawa ko para sa'yo. Ginawa mo ito sa akin. Maniwala ka sa akin, Alec. Hindi ko ginawa. Papatayin kita. Para sa investment fair na ito, sumali ako sa isang pusta. Kapag natalo ako, hindi na ako makakabangon. Alam mo kung ano ibig sabihin nun? Alec, magtiwala ka sa kakayahan ko. Anong proyekto ba ang hindi ko napanalunan para sa'yo? Sana totoo yan. Makinig ka. Kapag hindi nakuha ang pondo, ipapadala kita sa mga masasamang pamilya para magbayad. Hindi sila magiliw tulad ko. Naiintindihan mo? Tessa, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapapasok sa gulo na to. Tessa, ang investment fair na ito ay inorganisa ng 4 na elite na pamilya. Wala kang pagkakataong makarating dito kung hindi dahil kay Mr. Connor. Siguro ayaw mo na sa akin ngayon. Sa kabila ng lahat ng ginawa mo, hindi pa rin ako iniwan ni Alec. Dinala pa nga niya ako rito. Yung basurang malapit ng mabangkarota, ikaw lang siguro ang nagmamahal sa kanya. Bakit? Inalis mo ba yung bata para mapasaya si Alec? Ikaw. Mula ngayon, tutulungan ko si Alec na iligtas ang Glover. Kalimutan mo na ako. Ang sigurado ko lang,
Iiwanan ka ngayong araw na ito. Nababaliw ka ba? Namatay ang anak mo. Ngayon baliw ka na. Anong ginagawa mo? Hindi ito ang upuan mo. Huwag mong sirain ang investment fair ni Alec. Ito ang upuan ko. Ito ay para sa dakilang ginang. Hibbert mula sa Redcliffe. Paano makakaupo dito ang isang walang kwentang tulad mo? Pwede kang mabaliw, pero huwag mong isama si Alec. Alec, tingnan mo siya. Para sirain ang event mo, sinadya niyang umupo sa upuan ni Ginang. Hibbert, Tessa! Alam mo bang nakaupo ka sa upuan ni Anye, Hebert? Maglaro ka sa ibang lugar. Huwag mo akong idamay. mukhang gusto niyang mamatay, para umupo talaga sa upuan ni Ginang. Hibbert, kapag dumating na si Ginang. Hibbert, tapos na siya. Tama. Anong lakas ng loob niyang magkunwari bilang si Ginang? Hibbert. Alam ng lahat na si Ginang. Hibbert ay kasama ng 4 na elite families. Paano mo nalaman na hindi ako siya? Nababaliw ka. Tito Simon. Simon. Kung wala ako, hindi siya magiging isa sa 4 na elite na pamilya. Ikaw. Ano ng karapatan mong pagtawanan ang tito ko? Sino ka ba? CJ. Dahil nandito ka na. Umupo ka dyan. Umalis ka na. Sa huling hanay mo ako papupungin. Dilat ang mga mata mo at tingnan mabuti. Lahat ng nandito ay elite ng Redcliffe. Ikaw ay isang asong dinala ni Eng Connor. Swerte mo nga at may upuan ka. Ang paglalagay sa'yo sa likod ay sapat ng kabaitan. Alec, huwag mo siyang tratuhin ng mabuti dahil lang ex mo siya. Tama ka. Tessa. Naglakbay ka pa hanggang dito para kumapit sa akin dahil mahal mo pa rin ako. Hindi mo to dapat ginagawa. Umuwi ka na lang. Aalis ka ba? Kung hindi, ipapaalis kita. Ito. Ang upuan ko. Saan pa ako pupunta? Ulitin ko. Ako si Inmat Hebert mula sa Redcliffe. CJ, gusto mo pang magpumilit? Tatawagan ko na ang tito ko para patunayan, para sumuko ka na at umuwi. Nandito ako. Sasaluhin niya ako mula saan? Tito Simon, nasaan ka na? Nakilala mo na ba si Emma Hebert? Darating siya sa loob ng kalahating oras. Anong problema? May problema ba sa fair? Maayos naman ang lahat. Nagtataka lang ako kung ano ang itsura ni Emma Hebert. Maghihintay ako sa'yo, Tito Simon. Ako magmamakaawa sa'yo. Hindi na ako maghihintay na umalis ka na. Alec, ang bait-bait mo pa rin. Kung ibang tao, pinadala na sana nila siya sa mental hospital. Wala akong magagawa. Kahit hiniwalayan niya ako, hindi ko kayang maging ganun kasama para gawin yun sa kanya. Hi, Tito Simon. Nasaan si Emma Hebert? Sinabi sa akin ng kanyang sekretarya na nandito siya sa investment fair. At pinag-antay ako dito. Ah, ganun ba? Teka. Walang umupo sa upuan ni MS, Hibbert, di ba? Si Tessa lang ang umupo dito kanina. Hindi naman siya yon ding Emma Hebert, no? Impossible. Tito Simon, wala pang umuupo dito. Mabuti. Kung may darating at uupo dito, asikasuhin mo ng mabuti. Mahalaga ito. Mr. Chapman, dito lang umupo ang ex-asawa ni Alec. Siguro hindi niya sinabi sa'yo. Baka kasi magalit ka. Tito Simon, yung siraulo na babaeng yon, ayaw magpa-divorce, kaya ginawa niya yon. Huwag kang mag-alala. Pinalayas ko na siya. Sa totoo lang, ikaw, hindi mo pa rin mahawakan ng ganoong babae? Louis. Nakita mo ba ang mga sagot? Sa hinihingi ko. MS, Hibbert. Hindi namin mahanap ang driver na pumatay kay Mr. Jason. Wala sa mga surveillance footage ang nagpapakita ng mukha niya. Malinaw na target ado ito. Isa ba ito sa mga kalaban ko? Tiningnan na namin lahat. Hindi ito kalaban. Kakaiba. Sino ang gustong-gusto akong patay? MS, Hibbert, bakit wala pa kayong ginagawa kay Alec? Narinig ko na bumalik na siya sa mga Chapman. Kung
Pinapirma ko si Chris ng isang pusta sa kanya. Kapag hindi siya nakakuha ng investment mula sa mga Hebert's affair, masisiguro kong mapapahamak siya. Gaya ng inaasahan sa'yo, pero ang tiyuhin ni Alec ay... Tessa. Hindi pa nagtatagal. Pero may biktima ka na agad. Ang desperada mo. Ano nang kinalaman mo dyan? Hiwalay na tayo. Ikaw. Tito Simon. Ito si Tessa. Naghihintay siya dito para kay Emma Hebert. Para lang kami ay hiyay. Sa totoo lang, Tessa, kung alam mo ang ikabubuti mo, umalis ka na sa Redcliffe. Tapos palalampasin ko na. Kung hindi, ay, Simon, tigil na. Luis, wala kang pakialam dito. Ito ay tungkol sa pamilya Chapman. Simon, anong lakas ng loob mo? Bulag ka ba? Hindi mo ba alam kung sino siya? Sino pa ba siya? Ang bagong kasintahan mo, di ba? Binabalaan kita, hindi mo kami mapipigilang paalisin siya. Ginagamit mo ang koneksyon mo kay MS, Hebert, para maging mayabang. Eh ano naman? Gusto niya sa amin, sa mga Chapman. Kung naiinggit ka, pabanguhin mo rin ang sarili mo sa kanya. Noon, dahil kay Alec, sinikap kong tulungan ang mga Chapman na magkaroon ng mas mataas na estado sa Redcliffe. Hindi ko inakalang magagawa ko ang ganitong hambog na halimaw. Tessa, mas mabuti pang tahimik kang bumalik sa Brindle. Kung hindi, huwag kang magalit. Kung kailangan kitang turuan ng leksyon. Tito Simon. Bilisan mo at paalisin mo siya. Hindi, teka. Ipadala mo siya sa mental hospital. Para hindi na siya muling makagambala sa atin. Akala mo ba ang katulad mo ay talagang makakapagpalis sa akin? Yung boses na yun. At ang katawan na yun. Bakit siya mukhang pamilyar? Imposible. Hindi pa pwedeng narito si MS, Hebert. Papaalisin kita. Gustuhin mo man. O hindi. Simon. Hindi mo ba alam kung sino siya? Ang kapal ng mukha mo. Sino ang may pakialam? Kaya bang, Nababaliw ka ba, Tessa? Huwag mong kausapin ng ganyan ang tito ko. Tito Simon. Ginang Hebert. Tito Simon, lumabo na ba ang mata mo? Paano siya magiging ang dakilang Ginang Hebert? Ex-wife ko siya at galing siya sa pinakamababang uri sa lungsod. Nakita ko na ang tatay niya. Magsasaka lang yon. Magdala pa ng mas maraming tao para magamit natin ang pagkakataong ito para patayin si Luis. Pagkatapos, maaari ko nang kunin ang Adkins. Simon, talaga bang nababaliw ka na? Hindi mo ba nakikita? Siya si Ginang Hebert, Luis. Alam kong tinanggihan ka ni Ginang Hebert. Kaya nakahanap ka ng kamukha para lokohin ako. Hindi ako maloloko. Eksakto. Nagkataon lang nakamukha ni Tessa si Ginang Hebert. Bakit mo siya ipinagtatanggol? Magkasintahan na ba kayong dalawa? ikaw, Putang ina mo. Anong lakas ng loob mong sampilan ng pamangkin ko? Pagsisisihan mo yan. Tito Simon, nagkubli ako sa loob ng 20 taon. Pero hindi ko inakalang magiging sanhi ito para maging masyadong mayabang kayong lahat. Putang ina mo. Anong lakas ng loob mong sampilan ako? Sa mga Chapman ang lugar na ito. Mga gwardya, bugbugin niyo siya. Ako ang sisigat kung mamatay siya. Bubugin niyo na lang siya. Anong lakas ng loob niyang manampal sa'yo? Ako ang haharang sa kanila. Ginang Hebert, umalis ka na habang may pagkakataon. Hindi na kailangan. Nandito na si Chris. Itama mo ang akala mo. Sa mga Chapman ang lugar na ito. Wala kang makukuhang tulong dito. Walang makakapagligtas sa'yo. Pokpok kang desperada. Anong lakas? Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na saktan si MS, Hebert. Okay ka lang? Dumating ako agad nang malaman ko. Simon, ang yabang-yabang mo na. Anong karapatan mong hawakan siya? Tito Simon, yang mga hayop na yan ang sinasabi ko. Lumapit si Tessa sa kanila pagkatapos naming ikasal. Ikaw, paano ka nakapasok? Akala ko may mga gwardiya ako sa labas. Yung mga gwardiya. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nag-hire ng mga gwardiyang yan para sa'yo? Huwag kang mag-akala. Malapit ako kay MS, Hebert, kung saktan mo ako. Hindi kanya patatawarin. Tito Simon, Dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti. Yung babaeng palagi mong sinasabing bugbugin.
Si MS, Hibbert pala ang tinutukoy mo. Ko ay katulad ni Luis. Hugis lang siya, di ba? HMP. Kung siya nga si MS, Hibbert, bakit pa siya magiging isang may bahay para sa pamangkin ko? Kung hindi iyon ang kaso, paano sa tingin mo? Ang isang pamilyang third rate tulad ng sa pamangkin mo ay umangat para maging isa sa 4 na elite na pamilya ng Redwood. Masyado akong naging mabait. Nakalimutan na ninyo kung saan kayo nang galing. Tama na. Itigil mo na ang pagpapanggap. Tessa, kung ikaw nga si Ma Hibbert, bakit ka nakatira sa isang bukid? Para protektahan. Ang kahabag-habag mong dangal. Pagpapanggap lang iyon. Ikaw, Sinadya ni Simon nasaktan si Luis at alisin siya sa 4 na elite na pamilya at itakwil ang mga Chapman. Naniniwala ka ba talaga sa sarili mong kasinungalingan? Pwede silang magtiwala sa'yo. Pero ako hindi. Tatawagan ko na ang secretary ni MS, Hibbert. Kumusta? Ginoong Green? Alam mo, may nakilala ako na nagpapanggap bilang MS, Hibbert. Bilisan mo at ilantad ang mga kasinungalingan niya. Leo, gamitin mo ang mga koneksyon ng mga Hibbert para ideklara agad na bankrupt ang mga Chapman. Tito Simon, huwag kang magpalinlang sa kanila. Malamang binayaran nila ang sekretaryang ito para makipagsabuatan sa kanila at lokohin ka. Tang asterisk A mo. Wawasakin mo ang pamilya ko. Ano? Nadeklara ng bankrupt ang mga Chapman? MS, Hibbert. Bulag ako para hindi ka makilala. Tanggang tanga ako. Maging mabait ka sana. Napalayain ng mga Chapman. Tito Simon, ano ba ang sinasabi mo? Siya ba talaga si Ma Hibbert? Tumahimik ka. Gago. Palayain? Para makapagsakop ka pa ng ibang pamilya? Yun ba ang gusto mo? Narinig ko ang plano mo. Napatayin si Luis at akuin ang mga Adkins. Siya ang may pakona. Siya ang nag-utos sa akin. Sabi niya niloko mo siya. Kaya ko ginawa yon. Tito Simon, bakit mo sasabihin yon? Ikaw ang nagsabi na gusto mong samantalahin ito para patayin si Luis at akuin ang mga Adkins. Gago. Hoy, tigil. Tigil, tama na. Hindi ako nandito para manood ng away ng aso. Nandito ako para sa investment fair. Teka, mahal. Kung napakalakas mo pala, bakit hindi mo sinabi sa akin? Pasensya ka na. Hindi ka nagsisisi. Natatakot ka. Natatakot ka na. Hindi mo makukuha ang mga Hibbert na mamuhunan. Takot kang matalo sa pustahan. Paano mo nalaman ang pustahan? Bahagi ba ito ng plano mo? Mahal. Pasensya na. Kasalanan ko lahat ito. Nandaya ako. At napapatay ko ang ating anak. Labis akong nagsisisi, hindi ko mababawi ang lahat ng pagmamahal na ibinigay mo sa akin nitong mga taon. Bigyan mo ako ng pagkakataon sa perya. Mahal. Mahal. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon sa perya. Umalis ka. Hindi dapat ako nandaya. Tessa, paano ka naglakas loob na bumalik? 1 minuto lang ang nakalipas. Saan mo nakikita ang mga lalaking ito? Anong puta? Paano mo hinayaan ang aso mong gwardya na hampasin ako? Mga gwardya, itapon ang babaeng ito, at ang bawat Chapman dito palabas. Paano ka naglakas loob?
Hoy, Bitawan mo ako. bitawan mo ako, Tessa. Alec, pinalayas ka rin ba niya? Ang putang yon si Tessa. Ang dahilan kung bakit natalo ako sa pustahan. At nabangkarot ang tiyuhin ko. HMP. Siya, paano niya nagawa ang lahat yun? Siya yung sikat na Ma Hebert na sa wakas ay bumalik na. Siyempre kaya niya yon. Puta. Ang tagal niyang nagsinungaling sa akin. Array. Pokpok, saan ka pupunta? Ha? Ngayong wala na akong silbi sa'yo, tatakas ka na. Huwag mong kalimutan, ang sinabi ko sa'yo, kung hindi magtagumpay ang investment fair, ipagbibili kita bilang alipin sa ibang bansa. Hindi, pasensya na, Alec. May solusyon ako para mabawi mo ang mga nawala sa'yo. Sabihin mo, Kung si Tessa ay si MS, Hebert, pwede natin siyang kidnapin. Madali lang tayong makakahingi ng ransom na $10 bilyon. CJ, ikaw ang bahala dito. Kung magkakamali ka, alam mo ang mangyayari. Kailangan mo pa ng tulong? Kasama ako. Dito Simon, Si Tessa Hebert. Ang sumire rin sa akin. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito para makakuha ng pera sa kanya. Dahil sa lahat ng ginawa niya sa atin. Dahil sa lahat ng ginawa niya sa atin. Kailangan nating magkaroon ng plano. Paano kung ganito? Hindi inaasahan. Ano, Tessa, nasa akin ka na naman. Ang bagsak mo. Hindi ko inakalang. Maglalakas loob kang magkidnap sa akin. Hindi ka ba natatakot na maghihiganti ang mga Hebert? Chris, kasama ko ngayon si Tessa. Sa loob ng isang oras. Narito ka na may $1 bilyong. O kung hindi, patay siya. Alec. Binabalaan kita. Kung saktan mo siya, papatayin kita. Tandaan mo, mag-isa kang pumunta kung malaman kong tumawag ka ng pulis. Hindi siya makakabalang buhay. Sige. Huwag kang gagawa ng kalokohan. O siguradong magbabayad ka sa pananakit sa kanya. May update ba? Nahanap nyo na ba ang lokasyon ni MS, Hebert? Oo, naipadala ko na sa'yo. Makinig kayong lahat. Pumunta kayo sa lokasyong ito at magtago. Kapag dumating na ang tamang oras, siguraduhin ninyong mabawaksi si Alec at lahat ng kasangkot. Opo. Magiging epektibo kaya yan? Ang plano na ito. Malaking panganib ang kinakaharap ni MS, Hebert. Walang risk, walang reward. Ganoon pa rin siya, yung taong kilala ko. Ang tanging magagawa ko ay tulungan siya. MS, Hebert. Plano ni Alec. Naagawin ka, at gamitin ng ransom para bayaran ang mga utang. Tessa, bibigyan kita ng pagkakataon, lumuhod ka, at pangakuan mong ililipat ang lahat ng ari-arian ng mga Hebert sa ilalim ng pangalan ko. Pagkatapos, isipin kong, hindi ka ipadala sa ibang bansa. Ese, malabo yan. Hindi ako kailanman luluhod sa iyo. Gago ka, tangina mo. Teka, Alec, huwag mong sasaktan ng mukha niya. Kung makakita si Chris ng mga sugat, baka patayin tayo niya. Ikaw.
Bantayan mo siya. Kakain muna ako. Sige. MS, Kibert, wala akong magawa. Si Nina ang nagpilit sa... Anong ginagawa mo? Nina, Ang tuso mo. Anong pinag-uusapan ninyo? sinasabi ko sa kanya kung paano natin hahatiin ang ransom. Anong pag-uusapan? Hahatiin natin ito kung paano natin gusto. Magpahinga ka muna, Ted. Ako muna ang magbabantay. Sige. Tessa, ang landi mo. Plano mo bang akitin siya para tulungan kanyang makatakas? Eh ano kung ganoon? Huwag mong kalimutan na boyfriend ko siya. Hindi siya magkakagusto sa matandang tulad mo. Ganoon ba? Sumang-ayon lang siya na kung bibigyan ko siya ng 10 beses ng alok mo. Papayagan niya akong umalis. Ano? Gago pala siya. Gets ko na. Sinasadya mong pag-awayin kami para may pagkakataon kang makatakas, di ba? Hindi ka pala ganoon katanga. Ganito ka tingnan. Nakaka-excite talaga. Ano nang sinabi mo tungkol sa pagkamatay ng anak ko? Nagkataon lang na namatay ng maaga ang anak mo. Gusto ko lang napilayin si Ted. Hindi ko alam na mamamatay siya agad. Nina, tulungan mo ako. Malubha ang utang ko. Kung hindi ako makakabayad bukas, puputulin nila ang mga kamay ko. Para namang matutulungan kita. Wala akong pera. Kung hindi mo ako tutulungan, sasabihin ko kay Ginoong Glover na hindi siya ang ama ng anak mo. Ikaw. Sige, tulungan mo ako dito. Sa araw ng Saturday, bangguan mo ng sasakyan ang anak. Matandang bruha ka. Dapat matagal ka nang nag-divorce. Noon pa, maraming litrato ang ipinadala ko sa iyo. Na niya at ako sa kama. Kaya ikaw pala ang nasa likod ng mga anonymous text. Nanay, gutom na ako. Oh, Jason, halin, maghugas ka ng kamay. Malapit ng handa ang hapunan. Tessa, gagawin kitang maghangad na patay ka na. Ikaw. Bruha ka. Nagpapanggap ka lang pala. Sinadya mong hayaan kaming hilahin ka dito. Kung hindi ko hinayaan kayong kidnapping ako, hindi ko malalaman na pinatay ninyo ang anak ko. Sinabi mo ba, ang anak ko ay pinatay? Nalaman namin na binago ang footage, at ang gumawa noon ay isa sa mga kaibigan ni Nina. Nina, papanagutin kita. MS, Kibert. Sa ngayon, wala kaming ebidensya. Napatunayan na si Nina ang gumawa. Ang kaibigan lang na yun ay umamin sa pag-edit. Tessa, pakiusap. Pasensya na. Talagang pasensya na. Huwag mo akong patayin. Pakiusap. MS, Kibert. Matagumpay naming naaresto. Sina Alec at Mr. Chapman. Ito ang ebidensya ng kanilang mga krimen. Ibigay mo sa pulisya. Sige. Tessa, alam kong hindi ganoon kadaling hulihin ka. Palang patibong pala ito. Kung hindi kita nilinlang, hindi ko makikita na ikaw ay nakakulong. Tessa, punyeta ka. Ano't ba naman nilinlang mo ako? Papatayin kita. Kung hindi mo ako gusto ko lang makita kang patay. Gusto mo akong patayin? Hindi ka palalayasin ng pulis dahil dyan. Ahem. Gusto ko lang na gawin siyang lumpo ni Ted. Hindi ko alam na mamamatay siya agad. Ikaw, Hindi. bruha ka. Pinatay mo ang anak ko. Hindi. Hindi ako yun. Kung buhay pa ang anak ko,
Magpapatuloy pa sana ang Glover Group. Kung nakontrol mo lang ang iyong libog, Hindi sana kita sinidok. Sa anak mo na lang sisihin. Bakit siya ang nakuha ng Glover Group? Tessa. Tessa, pasensya na. Pasensya na, Tessa. huwag mo siyang patayin. Sabi niya, Alec, ikaw na ang bahala. Mahal. Pinagsisisihan ko ang lahat. Kung hindi ako nandaya, buhay pa sana ang anak natin. Magpapatakbo pa rin ang Glover Group. At hindi mo ako iiwan. Huli na ang lahat para dyan. Nasira na ang relasyon natin. Nang malaman ko na namatay ang anak natin dahil sa'yo, ipapakulong kita at sisiguraduhin kong pagsisihan mo ang lahat ng ginawa mo. Mahal, huwag mo akong ipakulong. Pakiusap. Sandali. Mahal. Naaalala mo ba, sinabi mo sa akin na kung magagalit ako sa'yo, papatawarin mo ako kapag ipinakita ko sa'yo ito. Mahal, paano kung magkamali ako balang araw at iiwan mo ako? Hindi ko kaya. Nangako ako. At tutuparin ko iyon. Alec, pababayaan kita ngayon. Honey, alam kong mahal mo pa rin ako. Ayaw mong mamatay ako, di ba? Nangangako ako na pagtatrabahuhan ka ng maayos mula ngayon. Pwede ba nating subukan ulit? Alec, hindi na maulit iyon. Mula ngayon, mag-ingat ka. Ito na ang huling pagkakataon mo. Honey, patawarin mo na ako. May utang ako na mahigit $0 bilyon. Kung hindi mo ako pakakasalan ulit, paano ko babayaran ang utang ko? Hindi mo ako mahal. Ang mahal mo lang ay ang sarili mo. Gusto mo akong pakasalan ulit. Dahil lang sa akala mo babayaran ko ang utang mo. Kaya nagsinungaling ka tungkol sa pagmamahal mo sa akin magpakailanman. Ayaw mo akong pakasalan ulit. Dahil mahal mo siya, di ba? CJ. Nandaya ka, pokpok ka. Nakiusap na ako sa'yo minsan. Bakit ayaw mo lang sumang-ayon? Kung gusto mong gawing mahirap ang buhay ko, sisiguraduhin kong magdusa ka rin. Tessa, Dalhin mo siya sa presinto. Siguraduhin matuturuan siya ng leksyon. Tessa, pagsisisihan mong buhay ka pa. Chris. 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 Sandali lang ha. Malapit na tayo sa ospital. MS, Hebert. May gusto akong sabihin sa iyo noon pa. Ano iyon? Kahit anong mangyari, sisiguraduhin kong matutupad yon. Gusto kita. Ito, Hindi ko kailanman nahanap ang lakas ng loob na sabihin. Pero natatakot ako. Na kung hindi ko gagawin ngayon, baka hindi na ako magkaroon ng pagkakataon. kung makakaligtas ka, magde-date tayo. Kaya ikaw pala ang tunay na nagmamahal sa akin nitong lahat. Talaga. Talaga. Hindi pa ako kailanman sumira sa pangako ko. Anong ginagawa mo rito? Dumalaw ako, kay Alec at Simon sa bilangguan. Binigay nila sa akin ang address mo, at pinakiusapang lumapit sa iyo. Tessa. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko dapat sinabi sa iyo iyon. Patawarin mo na siya. Alam niyang nagkamali siya. Nakalimutan mo na ba?
Na nagdiborsyo kami ni Alec. Hindi mo naman talaga ibig sabihin yun, di ba? Mahal na mahal mo siya, hindi ka magdiborsyo, o iiwan siyang mamatay. Hoy, matandang bruha. Ikaw ang nang maliit kay MS, Hilbert. Huwag mong kalimutan yon. Masama lang ang mood ko noon, huwag mong seryosohin iyon. Kung ganoon ka lang pala kalaya, dalawin mo na si Alec habang may oras ka pa. Paano? Paano ka naging ganoon kabagsik? Asawa mo siya noon, hindi mo ba siya namimiss, kahit na para kay Jason? Hindi mo ba mapapatawad si Alec? Tumigil ka na sa pagpapanggap. Matandang bruha. Kung gusto mo talagang makasama ang pamilya mo, ikukulong din kita. Tessa. Di mo naman pwedeng magalit sa asawa mo. Patawarin mo na lang siya. Dahil naging mabuting lola ka naman kay Jason. Pwedeng palampasin ko to. Pero di ibig sabihin, na lagi mong makukuha ang gusto mo. Sabi mo mag-isa ka lang, diba? Dalhin mo siya sa home for the aged. Huwag mo siyang palabasin. Nang walang pahintulot ko. Pasensya na, pakiusap. Tessa, sinusumpa ko, hindi na ako, muling magpapakita dito. Tessa, ikaw, binubuli mo ako, makasalanan ka, gumawa ka ng mga kakilakilabot na krimen. Kaya nga kinainisan ng Jason. Nandito ako para dumalaw. Alam mo ba? Lahat ng nanakit sa'yo. Nakuha nila ang nararapat sa kanila. Nina. Pinutol ko ang mga paa at kamay niya at ipinadala ko siya sa ibang bansa. Marami siyang customer araw-araw. Tungkol naman kay Ted. Yung driver na bumangga sa'yo. Nakatanggap siya ng hatol na kamatayan. Simon,